saan niya kinuha ang biyaya sa kanya ng Allah, ang kanyang mal. Ano ang mal? Ang kayamanan. Pera, alahas, bahay, lupain, kotse, lahat ng biyaya na tinatamasa ng sarili mo, ng pamilya mo, saan mo yan kinuha at paano mo ito ginamit. Ayon sa mga pantas, sa pamamagitan ng ating kayamanan, 4 na klase ng paggugol ng paggamit dito. Una, ang yaman na galing sa halal, galing sa ito ay pwede na biyaya ng Allah na kinuha mo sa halal at ginamit mo rin sa halal. Di ba? Nag-business ka, nagtrabaho ka, pagkatapos ginamit mo yung kinikita mo para sa Allah. Nag-hajj ka, nag-umrah, tumulong sa kapwa, sa mga magulang, sa kawang-gawa. Pangalawa, ang tao na siya ay biniyayaan ng halal, ngunit ang halal na ito na mabuti na pinagpawisan niya, ginamit niya sa haram. Saan mo ginamit? Yung halal, ginamit mo siya sa kapahamakan mo sa buhay mo. Pangatlo, ang tao na siya ay ang kanyang risk, ang kanyang biyaya mula sa Allah ay galing sa haram. Katulad nagriba. At may mga tao, mga Muslim na nagri-riba pa rin. Alam na nilang riba, ginagawa pa rin nila yung riba. O di kaya nagnakaw, o di kaya lahat ng panloko sa kapwa ng pagkuha ng yaman ng hindi sa'yo, kinuha niya yun. Saan niya ginamit? Naghaji, nag-umrah, gumawa ng masjid. Yung haram ay ginamit niya sa halal. Sabi ng mga pantas, yung halal na ginawa niya, okay yun, halal yun. Pero yung paggamit niya, siya at ang kanyang Panginoon, huhusgahan siya sa araw ng paghukom dahil ginamit mo sa mali. At ang pinakamasamang tao na nilalang, nakasama bukod sa siya ay nagtatambal sa Allah, ay ang tao na siya ay ang kanyang kabuhayan ay galing sa haram, galing sa ipinagbabawal, at ginamit din ito sa haram. So, masama yun. Double na yun lahat. Mga kapatid, ang yaman, lahat tayo gusto magkaroon. Tama hindi? وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Mismo sabi na Allah, mahal nila ang yaman na sobrang pagmamahal. Yung iba nga maski haram, dahil pagmamahal sa mal, kukunin pa rin niya maski hindi sa kanya.